Diyos amang nasa langit, kami ay dumudulog sa iyo. Ang aming puso ay nagnanais para sa iyo ngayong umaga. Nais naming malinang ang iyong presensya at nais naming manumbalik sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-34 na kabanata ng Jeremiah at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Ito ay panibagong kabanata. Ang mga naunang mga kabanata ay mga propesiya tungkol sa pagbabalik o revival ng Jerusalem. Naroon din na nabasa natin ang pagpaparusa ng Diyos. Mababasa natin ang makasaysayang mga kaganapan sa libro ng Jeremiah. Ang ugnayan ni Jeremiah at ng mga hari. Ito ay medyo makalat at hindi nakasulat ayon sa wastong pagkakasunod-sunod. Ngayon, mababasa po natin ang chapter 34. Dito, nabanggit ang tungkol kay Haring Nebuchadnezzar at ang kanyang pagsalakay sa Jerusalem at sa mga karatig nitong bayan. Tumutukoy po ito sa pagsalakay sa Jerusalem. At sa pagsalakay na iyon, si Haring Zedekiah ay nagkaroon ng isip na manumbalik sa Diyos ngunit makikita natin sa kabanatang ito ang totoong pagkatao ni Zedekiah at ang tunay na pagkatao ng isang tao lalo na sa pagsunod sa Diyos. Naroon na makikita natin na ang tao ay patuloy pa rin sa pagsunod ng kanyang sariling nais. Bibigyan po natin ito ng pamagat. Buong pusong pakinggan ng Diyos at manumbalik sa Kanya. So verse 1-6, ito po ang unang talata. Ito ang pahayag ni Yahweh kay Jeremiah nang ang Jerusalem at mga karatig bayan ay sinasalakay ni Haring Nebuchadnezzar. Sa verse 2, pumunta ka at sabihin mo kay Haring Zedekiah ng Judah ganito, ang lungsod na ito ay ibibigay ko sa hari ng Babylonia at kanyang susunugin. Sinabi ng Diyos kay Zedekiah na hindi siya makakaligtas sa parusa ng Diyos. Sa verse 3, hindi ka makakaligtas, mahulog kang tiyak sa kamay niya, makikita po't makakausap ng harap-harapan ng hari ng Babylonia at dadalhin kang bihag sa bansang iyon. Ito ay nakakatakot na kaganapan. Ang hari ay madadakip. At ang mukha ng Babylon ay kanyang makikita ng harap-harapan. Ito ay katakot-takot at siya'y mawawala ng pag-asa. Hindi niya matutulak palayo ang hari ng Babylon. Ngunit sa verse 4, sabi dito, ngunit pakinggan mo ang sabi sa iyo ni Yahweh, Haring Zedekiah. Hindi ka mamamatay sa digmaan, mapayapa kang papanaw at magsusunog sila ng insenso sa iyong libing, gaya ng ginawa nila sa libing ng iyong mga ninunong hari. Sinasabi ng Diyos sa kanya na kung siya'y makikinig sa utos ni Yahweh, gayong siya ay madadakip, hindi siya mamamatay sa digmaan, bagkus ay mapayapang papanaw. Dito sinasabi ng Diyos na si Zedekiah ay maaaring magkaroon ng marangal na kamatayan. Ang kailangan lamang niyang gawin ay makinig at magkaroon at makatanggap ng habag at biyaya.
kahit na siya ay madadakip, ang kabutihan ng Diyos ay higit pa rin malawak. Ngunit si Zedekiah ay paulit-ulit pa rin na tumatanggi. Kung kaya naman dumating ang pagkakataon na dinakip niya maging ang propeta ng Diyos. Totoo nga na ang ibig sabihin ng pangalan ni Zedekiah ay ang Diyos, ang kanyang katuwiran, ngunit siya ay hindi namumuhay ayon sa katuwiran. Sa verse 4, na kahit sa araw ng kanyang kamatayan, dapat niyang pakinggan ang mga salita ni Yahweh upang siya hindi mamatay sa digmaan. Sa verse 5, sabi po dito, ako si Yahweh ang nagsabi nito. Pinapakita dito ng Diyos na siya ang katuwiran. Siya ang hustisya. Sa verse 6, at sa verse 7, nang panahong ang hukbo ng Babylonia ay sumasalakay na sa Jerusalem, sa Lakis at Azekah ang nalalabing mga lungsod sa Juda. Lakis at Azekah, mga nalalabing lungsod sa Juda. Ito na lamang ang natirang lungsod sa Juda na may mga kuta. Ang sambahayan ng Juda kung tutuusin ay maraming mga kuta kung titignan natin sa kasaysayan. At sa buong lupain ng Israel, napakaraming mga tao ang naninirahan sa Canaan. At lahat sila ay may kanya-kanyang mga lungsod. Tulad sa kasaysayan ng China, bakit sila merong Great Wall of China sa Beijing? Iyon ay dahil mayroong 6 na mga bansa na nagkaroon ng sarili nilang mga pader at kinakailangan na magkaroon ng nag-iisang matibay na dingding. At gayon din ang nangyari sa Israel at ang lahat ng ito ay makikita natin sa kasaysayan. Makikita natin sa gitna ng mga litratong ito ang lugar ng Lakis. Ngunit sila ay nasa lakay ng hukbo mula sa timog silangan. At sa Juda ay napakaraming mga kuta, mga lungsod na nagsilbing mga kuta, ngunit ang natira na lamang ay ang Lakis at Azekah. At ang Juda ay nasa gitna ng Ehipto at Babylon. At nang ang Babylon ay nagmula sa timog upang salakayin ng Israel, sila ay dumating din sa Ehipto upang salakayin iyon. Sa kasaysayan ay nabanggit po ang mga ito at may mga archaeologists din na nakakita ng mga litrato o kaya ng mga bagay na ito kung saan naitala ang kaganapang ito. Ang mga sundalo ay nag-report sa kanilang mga commander, sa kanilang mga pinuno. At kanilang sinasabi na nakita nila ang usok mula sa Lakis. At kanila pa ring poprotektahan ang Lakis. At mababasa din sa letra nila kung paanong ang Juda ay humingi ng Ehipto
ay humingi ng tulong sa Ehipto. Sorry. At sa litratong iyon ng kanilang sulat, iyon ay puno ng kalungkutan at ng kawalan ng pag-asa. At ngayon nga dito sa chapter 34, makikita po natin ang sitwasyon ng Juda. Sa verse 8, dumating kay Jeremiah ang salita ni Yahweh matapos pagkasunduan ni Haring Zedekiah at ng mga taga-Jerusalem na palayain ng mga alipin. Lahat ng may aliping Hebreyo, maging babae o lalaki, ay magpapalaya sa mga ito upang hindi manatiling alipin ang kapwa nila Hudyo. Verse 8 at 9. Ngayon, ang lahat ng mga prinsipe, mga tao na pumasok sa ganitong kasunduan, ay dapat na gawin ito, ngunit nabanggit sa mga sumusunod na verse na nagbago ang kanilang isip. Hindi nila tinupad ang nasa kasunduan. Ang hukbo ng Babylon ay nasa labas lamang na naghihintay na sumalakay, kung kaya naman si Zedekiah ay kinailangan gumawa ng aksyon. Ngunit sa Torah ay mayroong batas na nakasulat doon na kung mayroon silang alipin na Hudyo rin, kailangan nilang palayain ito sa 7 taon. Ngunit sa kasaysayan, nakikita po natin na kinalimutan na ng maraming tao ang nakasulat sa Torah. Si Zedekiah ay isang politiko. Bakit niya piniling sundin ito kumpara sa marami pang mga ibang batas na nasa Torah? Ito ay dahil sa sitwasyon na mayroon sila, ay paniguradong hindi nila mabubuhay o kaya mababayaran ang mga alipin na mayroon sila. At naroon ang kanyang pag-iisip na ito'y may may connection sa batas na nasa Torah, kung kaya naman sila'y nagpapanggap na para bang sinusunod din nila ang salita ng Diyos. Ngayon na malaya na ang mga aliping ito, ay marami na din silang makukuha para sa hukbo. Ito ang tunay na nais ni Zedekiah. Sa isip niya ay para bang sinusunod niya ang batas ng Diyos, ngunit kung tutuusin ay mayroon siyang sariling plano. At mababasa natin na sa mga sumusunod na verse ay nagbago ang kanilang isip pagdating sa bagay na ito. Sa verse 11, nabanggit po doon na pagkalipas ng ilang panahon, nagbago ang kanilang isip at pilit nilang inaliping muli ang mga aliping pinalaya nila. Kung tutuusin, sa buong libro ng Jeremiah ay 92 na beses na nabanggit ang pagbabago ng isip ng tao. At ang mga salitang ito o kaya ang mga pangyayaring ganito ay nagdulot ng puot sa Diyos. Ang nais ng Diyos ay manumbalik sila, ngunit ang mga tao ay patuloy pa rin sa pagbabago ng kanilang isip. Sa mababaw na paningin, si Zedekiah ay tila nanunumbalik sa Diyos, ngunit bandang huli ay bumabalik lamang siya sa kanyang sariling pag-iisip at sariling pagdidesisyon. Ayon sa kasaysayan, ang naging
Pag-uusap ni Zedekiah sa Ehipto ay naging matagumpay. Kung kaya naman nagpatuloy din ang Babylon sa pagpapadala ng mga hukbo na upang labanan ang Ehipto. At sa pagkakataon din iyon ay nagbago din agad ang isip ni Zedekiah. Dinala niya ang mga napalayang mga alipin pabalik sa kanila at pinilit silang gamitin muli. Ganito kapangit ang natural na pagkatao ng isang tao. Makikita po natin dito kung gaano kataas ang pagiging makasarili ni Zedekiah. Nang hindi magandang propesiya ni Jeremiah para kay Zedekiah, dinakip niya si Jeremiah saka ikinulong. At ngayon naman, ngayong nakita niya ang kapangyarihan ng hukbo ng Babylon, nagbago ang kanyang isip pagdating sa pagkakaroon ng pag-ibig at konsiderasyon sa mga kapwa niyang Hudyo na naging alipin. Sinunod lamang niya ang salita ng Diyos, depende kung ito'y magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Naway siyasatin po natin ang ating mga puso katatapos lamang po nating magsisi sa ating mga kasalanan. Alam po natin kung gaano tayo makasarili. Taon-taon, nais nating sundin ng Diyos. At ating inaamin sa Diyos ang ating mga kasalanan pagkatapos tayo ay magkakaroon ng kasunduan sa Kanya na nais nating siyang sundin, nais nating manumbalik, nais nating maging banal. Ngunit ang ating galit, ang ating temper, ang ating kayabangan ay patuloy pa rin na lumalabas. Ang ating pagnanasa ay manunumbalik muli pagkatapos tayo ay mahuhulog muli sa kasalanan. Mahal natin ang mundo, tayo ay sakim, tayo ay mayabang. Nandun ang pagnanais natin na lumakad lamang ayon sa ating kalooban, na sa punto na tulad na din po tayo ni Zedekiah. Para sa aking sarili, sa aking pagsisisi noong Atonement Day, ako ay nagsisi dahil ako'y makasarili at hindi ko binibigyang konsiderasyon ng aking asawa. 2 beses ko na siyang nagalit, na umabot sa puntong napaiyak pa siya. Kung kaya kailangan kong manumbalik, ngunit kailangan kong aminin na ako ay mahina. Tayo bilang tao ay mahina tulad ni Zedekiah. Kaya nasa ng aking puso. Pinapaalalahanan ako ng Diyos na kailangan kong makinig. At piliing lumakad sa kaparaanan ng Diyos. Maging maingat sa ating ego. Ang kasamaan ay naroon na palaging nangaakit sa atin. At ang ating ego, kayabangan, ay patibong. Sa verse 22 nga, nabanggit dito ang hatol ng Diyos. Verse 13. Sabi ni Yahweh kay Jeremiah, nagkasundo kami ng iyong mga ninuno ng araw na sila ay palabasin ko sa Ehipto sa lupain ng kanilang pagkaalipin. Ganito ang aming kasunduan. Pagkalipas ng 6 na taon ng paglilingkod, palalayain nila sa 7 taon ang sinumang Hebreyo na binili nilang alipin, ngunit hindi nila ako sinunod.
Verse 14. Sila ay nagmula sa pagkaalipin din. Ang mga taga-Israel alam nila ang pakiramdam ng pagiging alipin, kung kaya naman hindi dapat nila gawing alipin din ang mga kapwa nilang Hudyo sa buo nilang buhay. Nang dahil lamang sa habag at biyaya ng Diyos, sila ay nakalaya at dapat din nila itong ipakita sa kanilang kapwa Hudyo. So verse 15, kayo na may nagsisi at ginawa ninyong matuwid na siyang palayain ng inyong mga aliping Hebreyo. Pinagtibay ninyo ito sa aking harapan sa templong itinayo ninyo para sa aking karangalan. Dito, ginawa nga nila ang kung ano ang tama sa mata ng Diyos. At iyon lamang ang tamang bagay na kanyang ginawa sa kanyang buong buhay. Ngunit sa verse 16, nagtaksil din kayo at nilaspastangan ninyo ang aking pangalan nang muli ninyong alipinin ang mga lalaki at babaeng inyong pinalaya. Nilapastangan ang pangalan ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? Gamit ang pangalan ng Diyos ay kumilos lamang si Zedekiah ayon sa kung anong kapaki-pakinabang para sa kanya. Hindi niya itinuloy ang kasunduan na kanyang ipinangako sa templo ng Diyos. Dahil pinabalik niya upang maging alipin ang mga lalaki at babae na kanila nang pinalaya. Sa verse 17, kaya sinabi ni Yahweh, hindi niyo ako sinunod matapos ninyo pahayag na palayain ng inyong mga kalahi. Kaya naman bibigyan ko kayo ng kalayaan, ang kalayaang mamatay sa digmaan, sa salot at sa gutom, lahat ng bansa ay masisindak sa aking gagawin sa inyo. Makikita natin dito ang sarcasm ng Panginoon. Dahil hindi sila naghatid ng kalayaan para sa kanilang mga kapwa Hudyo, ngayon naman ang Diyos ay may kalayaan din. Uri ng kalayaan na sila ay makakaranas ng digmaan, salot at gutom. Malaya na sila sa paraang malaya sila mula sa habag at biyaya ng Diyos dahil ang gusto lamang naman nila ay ang sundin ng kanilang kalooban. Naroon ang kalayaan. Ngunit kalayaang mamatay sa digmaan, salot at gutom. Gustong-gusto ng tao ng kalayaan. Ngunit maaaring ang kalayaan na ito ay mula sa ating mga ego. At ang lahat ng ito ay magdadala lamang ng sakuna. Matapos magbalik ang ilang nating mga pastor mula sa kanilang paglalakbay sa Switzerland, sa Europe, kanilang sinabi na napakalaya ng Europe, ngunit kalayaan sa paraang gawin kung ano lamang ang nais nila. At alam natin na sa mata ng Diyos ay hindi ito tama, kung kaya naman sila din ay mayroong kalayaan na makaranas ng kaparusahan mula sa Kanya. Atin pong siyasatin kung anong uri ng kalayaan ang nais natin. Ang uri ng kalayaan na dapat mayroon tayo ay ang pagpapatawad sa iba at ang magbigay din ng kalayaan sa ibang tao. Kumpara sa kung uri ng kalayaan na nasa mundo na ang tanging nakikinabang lamang ay ang sarili.
Sa verse 19, ang mga pinuno ng Juda at Jerusalem, mga eunuko, mga pari, at lahat ng dumaan sa guyang hinati ay ibibigay ko sa kaaway. Lahat ng mga taong ito ay gumawa ng kasunduan sa Diyos, ngunit bandang huli ay hindi rin ito tinupad. Sa verse 20, ibibigay sa lahat ng dumaan sa guyang hinati ibibigay sa kanyang kaaway. Mamamatay sila at ang bangkay nila ay kakainin ng mga ibon at mababangis na hayop. Verse 20. Ibibigay ko si Haring Zedekiah ng Judah at ang kanyang mga pinuno sa mga kaaway na tumutugis sa kanila at sa hukbo ng hari ng Babylonia na tumigil na sa pagsasalakay. Verse 21. Ang pagsunod ni Zedekiah ay naging panandalian lamang at sa verse 22, ako ang mag-uutos sa kanila at muli nilang sasalakayin ang lungsod na ito. Masasakop nila ito at susunugin, gagawin kong tulad sa disyerto mga lungsod ng Judah at wala nang maninirahan doon. Verse 22. Ngayon ay nabanggit na mayroon lamang silang 2 lungsod bilang kuta at ano ang mangyayari? Magkakaroon o kaya magiging tulad lamang iyon ng disyerto. Pinapakita ng kabanatang ito kung gaano makasarili ang isang tao. Sa isang banda ay nagbumukha po tayong sumusunod sa Diyos, ngunit kung titignan natin ang ating araw-araw na pamumuhay, maaaring naroon na tila pa rin nabubuhay ng walang Diyos. Ngunit tulad ng nabanggit ng Diyos kay Zedekiah, dapat po tayong manumbalik sa Diyos at makinig sa kanyang mga salita, hindi lamang isang beses. Alam ng Diyos kung ano ang nasa ating mga puso at kung ano ang ating mga ginagawa. Kung babaguhin natin ang ating mga isip, nakikita din ng Diyos ang lahat ng ito. Sa atin pong mga buhay, buong puso po nating pakinggan ng Diyos. Sa araw ng atonement, pagsisisi ng kasalanan, maaaring nabuksan na natin ang ating mga puso upang magsisi sa ating mga kasalanan at nadinig ng Diyos ang lahat ng ito. Ginawa natin kung ano ang tama sa harap ng Diyos, sa mata ng Diyos. At naniniwala kong iyon din ang kanyang sinasabi para sa atin. At sa ating pakikinig sa Kanya at sa pagpasok sa katotohanan ng pagsisisi ng kasalanan at buong pusong pumasok maging sa pagdiriwang ng sukot, kung saan tayo ay handang magdiwang at maging sa mass evangelism ay ipinroklama ang katotohanan. Naniniwala ako na ang Diyos ay nakatingin sa atin at sinasabi na ang ginagawa natin ay tama. Ngunit nais kong paalalahanan ang bawat isa, maging ang aking sarili, na atin pong buong pusong pakinggan ng Diyos at magpatuloy sa pakikinig. Hindi lamang tuwing tayo ay nasa kapayapaan o kaya kaginhawaan. Bagkus maging sa kahirapan ay magpatuloy pa rin tayo sa paghawak sa Diyos, pananatili sa Diyos, at sabihin natin sa ating mga puso na tayo ay magpatuloy sa panunumbalik sa Kanya. Napakalaki po ng ating ego, ng ating kayabangan, at sa atin pong buong buhay ay kailangan po natin itong harapin.
Kung hindi po tayo manunumbalik sa Diyos, sa loob lamang ng isang araw, sa 24 na oras ng ating buhay, maliban po sa ating ilang minuto ng pagsisisi sa kasalanan, ang natitirang mga oras ay para lamang sa ating mga sarili, kung kaya naman dapat po tayong maging maingat. Tanggapin po natin ang mga pangako ng Diyos at manumbalik sa Kanya ng buong puso. Panginoon, tulungan mo kaming manumbalik. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo.
Itaas po natin ang ating mga kamay at buksan ang ating mga bibig. Atin pong ideklara na ang kabutihan ng Diyos, ang habag at biyaya niya ay panghabang buhay. Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoon, ikaw ay na mabuti. Sa lahat ng oras, ikaw ay mabuti. Ikaw ay kahanga-hanga. Pakinggan mo ang sabi sa iyo ni Yahweh, Haring Zedekiah, hindi ka mamamatay sa digmaan, mapayapa kang papanaw at magsusunog sila ng insento sa iyong libing kahit sa mahirap na mga sitwasyon. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa, ang aming proteksyon. Ngayon sa panahon ng pagdiriwang ng sukot, ang iyong pag-ibig ay naroon pa rin. Kahit na kami ay nasa kasalanan, ikaw ay handa pa rin, Panginoon, na manatili sa amin. Mga kapatid, atin pong buksan ang ating mga bibig at tayo ay magpasalamat sa Diyos. Buksan po natin ang ating mga bibig at tayo ay magpasalamat sa Diyos. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin. Kahit na kami ay madapa, matisod, mag-backslide, patuloy mo pa rin kaming pinapalakas at tinutulungan. Muli mo kaming itinataas at ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago. Panginoon, ikaw ay Diyos na napakabuti at tapat sa iyong mga pangako at kasunduan. Sabi dito sa verse 16, nagtaksil din kayo at nilapastangan ang aking pangalan ng muli ninyo. Ito po ay isang bagay na dapat nating siyasatin. Maaari po tayong humanap ng ating kaparaheha at manalangin agad. Maaaring mayroon sa punto ng ating buhay na nilapastangan natin ang pangalan ng Diyos at nagtaksil sa Kanya. Hindi na po natin kailangan magbahagi. Manalangin na lamang po tayo. Sa Day of Atonement, tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan na hindi dapat tayo maging mayabang, mapagmataas. Atin po itong ipanalangin.
Panginoon, tulad ng sinabi ni Pablo, kami ay tila pinuno ng mga makasalanan. Tuwing Day of Atonement, kami nagsisisi sa aming mga kasalanan, ngunit sa bawat taon ay parehong kasalanan pa rin ang aming pinagsisisihan. Ngunit napakalawak ng iyong habag at biyaya na sa aming pagsisisi sa aming mga kasalanan, ang iyong pag-ibig, ang iyong habag ay naroon pa rin upang kami ay pakalinisan at tulungan. Kami ay makakalapit sa iyong trono ng biyaya dahil ikaw nga ang aming biyaya at tanggulan. Sa buo naming buhay, kami ay sumusunod sa iyo at ang nais namin ay ang pumasok sa iyong kasunduan. Hindi kami perpekto, ngunit naroon pa rin ang iyong pag-ibig para sa amin. Bawat taon, tayo po ay pumapasok sa araw ng atonement. Pagkatapos ay bibigyan tayo ng Diyos ng kanyang habag at biyaya. At bawat taon, tuwing tayo ay nagdiriwang ng sukot, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan, sa ating paggawa ng kung anong tama sa mata ng Diyos. Sa verse 15, kayo na may nagsisi at ginawa ninyong matupid na pasyang palayain ang inyong mga haliping Hebreyo, pinagtibay ninyo ito sa aking harapan sa templong itinayo ninyo para sa aking karangalan. Ayaw na nating maulit pa ang parehong kasalanan, kaya naman sa taong ito, tayo po ay maging determinado na lumakad sa kalooban ng Diyos. Sabihin natin sa Diyos na ayaw na nating maulit pa ang ating mga kasalanan. Kung tayo po ay determinado sa paggawa ng kung ano ang tama sa harap ng Diyos, tayo po ay tumayo, tayo ay tumindig, sabihin natin sa Diyos na ayaw na nating maging mahina at nais nating pumasok sa diwa ng pagdiriwang ng sukot at ang nais natin ay ang magsaya sa kanyang presensya. Sa ating pagtayo ay atin pong ideklara na ating tinatanggap ang presensya ng Diyos. Hindi lamang po proprotektahan ng Diyos ang 611, kundi maging din ang ating buong buhay. Tayo po ay dumaing sa Diyos. Kung tayo po ay nasa kahinaan at tingin natin ay hindi natin kayang magbago, higit po tayong dumaing sa Diyos at sabihin sa Kanya na kailangan natin ang banal na Espiritu. Hayaan po natin ang banal na Espiritu ang magpuspos sa atin. Taas po natin ang ating mga kamay, buksan ang ating mga bibig, buksan ang ating mga puso at sabihin sa Diyos, Panginoon, naway manatili at manahan ka sa amin. Banal na Espiritu, kami ay dumadaing sa iyo, kami ay umiiyak sa iyo.
worship you, Lord, with all of my heart. I will praise you with a song. Worship you, Lord, with all of my heart. Panginoon, kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Kami ay dumudulog sa iyo at amin pong sinasabi na hindi na kami maninirahan o kaya'y mananatili sa aming kahinaan dahil ikaw ang nananahan sa aming buhay. Ito ang iyong habag at biyaya at kaya naman kami ay nagpupuri. Sa pagdiriwang ng sukot, amin pong ipagdiriwang ang iyong presensya. Hindi lahat ng mga iglesia ay nagdiriwang ng sukot, ngunit Panginoon, narito kami na magdiriwang ng iyong piyesta. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, sa linggo pong ito, kung kayo po ay magdadala ng ilang mga kapatid at ng mga kaibigan na dumalo ng sukot, itaas po ninyo ang inyong mga kamay. Ngayon, atin pong ipanalangin ang ating musical. Ipanalangin po natin ang pagdiriwang ng ating sukot para sa linggong ito. Tayo ay hindi gagawa ng mga programa upang maglingkod sa mga tao, bagkus ay para tanggapin ang presensya ng Diyos at nang makita at maranasan ng lahat ang kanyang presensya. Atin pong ipanalangin ang musical, ang drama, sa bawat session. Atin pong ipanalangin na ang Diyos ay mananahan sa ating kalagitnaan. Atin pong ipanalangin ang ating Feast of Tabernacle. Ipanalangin maging ang mga kapatid nating dadalo. Panginoon, amin pong itinataas sa iyo ang lahat, ang aming mga pamilya, kaibigan na aming padadaluhin. Naway ikaw ang manahan sa aming mga kalagitnaan. Manahan ka, O Diyos, sa mga bagong kaibigan na aming dadalhin. Kahabagan mo kami. Ang musical, amin pong tinatanggap ang hari at ang iyong kasiyahan, O Diyos, ang siyang maghari sa aming kalagitnaan.
Panginoon, maraming salamat sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, ang iyong sa iglesyang ito mula noong 2004 ay amin pong sinimulan ang pagdiriwang ng Feast of Trumpet, Feast of Tabernacle. Kailanman na hindi kami tumikil sa pagdiriwang ng mga piyestang ito. Ngayon, O Diyos, naway pagpalain mo kami. At hanggang sa iyong pagbabalik ay magpapatuloy kami sa pagdiriwang ng mga ito. Patutunugin ang mga tambuli, humingi ng tawad, pagkatapos ay magdiriwang ng sukot. Panginoon, naway pakinggan mo kami. At kami patawarin maging sa mga sakuna. Dahil sa lugar na ito, sa lungsod na ito, Diyos, ay mayroong isang simbahan na nagnanais o kaya nagpapatuloy sa pagdiriwang at sa pagsunod ng mga kasunduan na mayroon ka. At ang nais namin ay magpatuloy sa pagsunod sa iyo. Panginoon, naway hindi ka magpadala ng mga kaparusahan sa aming pamilya, sa aming lungsod. Sa ngalan ni Jesus ay aking pinagpapalang lahat na sa ating paglingkod, sa ating pagsunod sa Diyos, tayo ay hindi tatalikod. Hindi tayo magkakaroon ng pagdududa, pagdadalawang isip, kung saan tayo ay magbabago, kung tayo ay nakaranas na ng kaginhawaan. Tayo ay magpapatuloy sa paglalakad sa pag-ibig at paniniwala. Panginoon, naway pagpalain mo ang bawat isa sa aming pagsunod sa iyo. Ang lahat sa kalangitan at maging sa lupa ay magiging pagpapala sa amin. Sa ngalan ni Jesus, amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang